ang makapangyarihang brilyante ng hangin at ang kaya nitong gawin. Sa pinakamatataas na ulap, kung saan ang araw at langit ay nagtatagpo at ang mundo sa ibaba ay tila isang gunita lamang. Doon namumuhay ang brilyante ng hangin, isang hiyas na hindi kailanman nananatili sa iisang lugar. Tulad ng hangin, ito'y malaya, hindi nakikita, at hindi maaaring ikadena. Tahimik itong umiiral, ngunit sa oras na magising, ang buong kalangitan ay gumagalaw kasabay ng kanyang hininga. Kapag pinili ng brilyante ng hangin ang kanyang tagapagdala, ang mismong hangin ay yumuyuko sa bawat galaw nito. Ang banayad na simoy ay nagiging malalakas na bugso, at ang bugso ay nagiging buhawi na kayang magpalipad ng kalaban. Sa isang kumpas ng kamay, ang hangin ay naiipon at tumitigas. Nagiging matatalim na talim na kayang pumutol ng bato o bakal. Tila ang hangin mismo ay naging sandata. Sa kapangyarihan ng brilyante, ang lupa ay nawawalan ng bigat. Ang tagapagdala ay nakakalipad ng walang pakpak, tumatakbo sa himpapawid na parang may di nakikitang daan. Sa isang kisap mata, kaya niyang maglaho at muling lumitaw sa ibang lugar, isang galaw na parang teleportasyon, dala ng hangin na sumusunod sa kanyang isip. Kasabay ng kalayaang ito ang bilis na hindi matutumbasan. Ang oras ay tila bumabagal sa paligid ng tagapagdala. Ang mga atake ay naiiwasan bago pa man tuluyang mabuo. Sa mata ng kaaway, siya ay nagiging anino. Isang anyong lumilitaw at naglalaho, hindi mahagip ng tingin. Kapag dumating ang panganib, ang hangin mismo ang nagiging kalasag. Di nakikitang mga pader ang bumabalot sa katawan ng tagapagdala. Inililihis ang palaso, espada, at maging ang mahika. Sa mas matinding sandali, ang hangin ay nawawala sa paligid. Lumilikha ng vacuum barrier na sumisipsip ng lakas ng kalaban hanggang sa ito'y mawala ng puwersa. Ngunit ang tunay na galit ng brilyante ng hangin ay nasusukat sa galaw ng kalangitan. Ang mga ulap ay umiikot, ang hangin ay umuungal, at ang bagyo ay isinisilang. Mga buhawi at hurricane level na hangin ang sumasayaw sa kanyang utos, kayang linisin ng isang lugar o wasakin ito sa loob lamang ng isang iglap. Kahit ang ulan at kidlat ay tila nakikinig, sumusunod sa direksyong itinuturo ng hangin. Higit pa sa pisikal na lakas, ang brilyante ng hangin ay humahaplos sa isipan. Pinatalas nito ang pandinig at pandama ng tagapagdala. Ang pinakamahinang bulong ay naririnig mula sa malayo, at ang pinakamaliit na pagbabago sa paligid ay agad na darama. Ang hangin ay nagiging tagapagdala ng balita, babala at lihim. At sa sukdulang antas ng kapangyarihan, ang tagapagdala ay nagiging isa sa hangin. Ang katawan ay nagiging magaan, manipis, halos di makita, isang ulap o usok na kayang dumaan sa masisikip na daan, lumusot sa anumang hadlang, at maglaho ng walang bakas. Ngunit tulad ng hangin, ang brilyanteng ito ay may sariling kalooban. Hindi nito pinahihintulutan ang mga gustong mang-api o maghari. Kapag sinubukang ikadena ang kapangyarihan nito, ang hangin ay nagiging magulo at suwail. Iniiwan ang hindi karapat-dapat. Sapagkat ang brilyante ng hangin ay hindi lamang sandata ng digmaan. Ito ay sagisag ng kalayaan, talino, at balanse. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi palaging nakikita, ngunit laging nararamdaman.